Explorator 2024. So, di ba nga nabanggit ko ang mga distance na meron sa Explorator ay 50 kilometers, 100 kilometers, 150 kilometers, and 200 kilometers. Kaya ngayong araw, ang gagawin natin ay 50 kilometers. Doon muna tayo mag-i-start para ma-warm up yung legs natin. So, yung ruta pala natin dito ay city ride lang. So, babaybayin lang natin tong Felix Ave, Marcos Highway hanggang Masinag. Tas kakaliwa tayo papasok ng Marikina. Kakanan tayo ng Lilac and Marikina Heights. To give you an information about sa Explorator, nag-start sila 2020 which is pandemic. Pero nung pandemic na yun, medyo maluwag na, pwede ka na mag-bike, makakapag-exercise ka na sa labas. So nakaisip si Build Cycles ng event na hindi gaano magkokos ng contact sa isa't isa, yung mga magkakalapit ba yung mga tao. So may mga binigay lang silang checkpoints nun. So dahil umpisa pa lang yun, parang ginawa lang siya para sa nakatira sa Manila. Ang mga checkpoints kasi nun Laguna, ganyan, Tagaytay, Infanta. So hindi pa siya open for nationwide. Pero ito kasing 2024, hindi na nagbigay ng checkpoint. Nagbigay na lang sila ng distance para nationwide makakasali ka. So kahit taga Mindanao ka, Cebu, Davao, kahit saan man lugar, magagawa mo yung distance kasi distance na lang naman ang hinihingi nila. And syempre, support sa local businesses. May mga nakalagay na local partnership si Explorator na pwede mong puntahan. Like for example lang naman yan, kung sila yung mga favorite mo na coffee shops, ganyan, na mga bike shops. So, syempre, open naman yan for all. Saan ka malapit, ganyan. Like for example, taga Mindanao ka, pumunta ka lang dun sa coffee shop na malapit sa inyo, na favorite mo na coffee shop, favorite mo na bike shop, para lang sa support o dun sa business nila. Ganun lang naman yun. Diba ang solid? Open siya sa lahat ng businesses. Okay, tama na daldal. Birahin na natin tong Lilac Climb. Kayo guys, ilan ang PR nyo dito sa Lilac Climb? Pasilip naman. So after pala natin lumusong dito sa Ordonez, kakanan lang tayo papunta ng San Mateo. Aahon nga pala tayo ng Batasan Hills going to Commonwealth. So tamang recovery lang tayo dito dahil aahon nga tayo ng Batasan. Alam mo naman yung Batasan na yun, napakasakit lalo na sa single speed. Iba pa rin talaga yung ride nitong single speed ko. Real talk, mas nadadalian ako iahon tong single speed kesa dun sa gravel bike. Isa lang kasi gear mo. Kapag nag-adjust na yung katawan mo sa kanya, kuhang-kuha mo na siya, madali na talaga siya, promise. And syempre, dapat tama din yung gear ratio mo sa'yo. Mas nai-enjoy ko to iahon kesa yung gravel. Mahina talaga ako sa spinning. Hindi mo naman pwede bigatan yung gearing ng gravel dahil iba yung pakiramdam niya. Palabas na tayo ng Commonwealth, isa sa mga paborito ko, maze puzzle na highway. Ayaw talaga. Paglabas mo ng circle, syempre bakbakan pa rin yan. Nasa maze puzzle pa din tayo ha. Tamang hanapan lang ng butas para tuloy-tuloy ang biyahe. So kakanan tayo sa Quezon Ave. Tayo magre-rekta papuntang Espanya. So papasok din pala tayo ng tunnel or underpass. Kasi nga sabi ni Kuya Tito Wo, all lanes are bike lanes. Tigas na mukha mo. Mas mabilis nga naman kasi dito kaysa maghihintay ka pa dun sa traffic light. Dito tuloy-tuloy, makakatawid ka agad sa kabila. Meron naman motorcycle lane dyan, which is kasing lapad din natin pero hindi natin kasing bilis. Pero mapagbigay naman yung mga mababait ang mga motorsiklo dito eh. Di ba guys? Mababait. Tapos pagdating ko ng Fisher Mall, grabe. Napakasikip. Talaga namang maze puzzle yan. Tinan mo naman yan. Buong gilid, puro motor, may kotse pa. Tangina yan. Talaga namang maghanap ka ng linya. Sasabihin nyo bakit ako nasa gitna. Bug. Mamangga pa ako sa Lala Move. Siyempre tatakbuhan natin yan. Tinakbuhan, mamangga yung braso. Tapos nakikita nyo yung bus na pink. Ayun yung sa kaliwa. Ayan yung bus na pink. Kung titignan nyo, may imagine nyo, parang napakasarap niyang kagatin. Parang strawberry flavor na cake na. Wala lang, na-imagine ko lang. Nagkikrave na naman ako sa strawberry bullshit na yan. So bakit tayo nasa gitna? Iilalim ulit tayo sa underpass kasi nga grabe yung traffic sa gilid kung nakikita nyo.
Matik na yan, traffic talaga dyan. Yung bike lane dyan, punong-puno ng motor. Minsan may 4-wheel drive pa. Napakalupit talaga. Kaya wag nyo na ako hanapan ng rason para pumunta dun sa bike lane na yun at wala talagang kapag-apag-asa dun. Dito sa part na to, kahit papaano continuous yung galaw ng mga sasakyan, ng mga motor. Makakasingit ka pa. Hindi naman basta-basta lumiliko agad yung mga yan. Kasi wala din silang lilikuan. Kaya tamang gapang lang sila. So para sa akin, safe talaga magsisisingit pagka ganyan. So after natin dito sa underpass, nag 7-Eleven lang tayo saglit sa Espanya. Tapos nakita natin doon na nakaka 35 kilometers na pala tayo. So 15 na lang. Feeling ko naman sakto na yun hanggang sa pag-uwi. So hindi na tayo sumagad ng MOA kasi dapat magmo-MOA tayo. Direkta na tayo ng Manda kasi may kikitain tayo dun. So bali ang gagawin natin, pupunta na lang tayo ng Mandaluyong, makikipag-date na lang tayo. Date! Para sa mga gusto sumali na Explorator next year, pwede nyo bisitahin yung Explorator page sa Facebook tsaka sa IG. Pwede nyo din i-search yung hashtag Explorator 2020, 2021, 2022, tsaka 2023, tsaka 2024. Doon nyo makikita yung mga pictures lahat ng mga journey ng cyclist na sumali sa Explorator. Para maingganyo din kayo guys. So paano? Kita-kits na lang sa kalsada and kita-kits next year. Okay? 2025 Explorator, maganda na kayo. Ride safe!